Mga tol, nagbabala ang isang eksperto tungkol sa dumaraming Chinese spies sa Pilipinas na posible daw mga kapatid na may layuning impluwensyahan ang susunod na eleksyon. Kailan ba susunod na eleksyon? 2028, yun yung presidential election. So ang dahilan daw mga tol ng pagdami ng mga Chinese spies dito sa ating bansa is para impluwensyahan mga tol. Siyempre, maglalagay sila ng presidente na pabor sa kanila. Presidente na kaya nilang kontrolin. Presidente na magiging sunod-sunuran sa kanila, hindi ipaglalaban yung West Philippine Sea para magawa nila yung mga gusto nilang mangyari. Well, yan ay sabi, mga tol, ng isang eksperto at yan ang kanyang binabala. Ito ang ating tatalakayin ngayon at pag-uusapan. Ayan, security expert. Chinese spies planong impluwensyahan ang 2028 elections, mga tol. Alam nyo mga tol, kalat na kalat sa ating mga media ngayon. Yung mga nangyayaring korupsyon, mga nangyayaring pagnanakaw sa kaban ng bayan, nangungutang ng bilyon-bilyon ng Pilipinas para sa mga proyekto ng gobyerno na nakakalungkot isipin na talagang sobrang binabalahura nila ang ating bansa sa pamamagitan mga tol ng pagbabaliwala sa kapakanan ng ating mga kababayan. Tayong lahat mga tol, umuulan, lubog sa baha ang buong Metro Manila. Bakit? Kasi yung mga flood control projects na bilyon-bilyon, trilyon ng halaga, binubulsa lamang ng iilan mga tol. Ngayon, kung ganyan na nga ang nangyayari sa ating bansa, what more kung magiging pro-China pa itong ating magiging susunod na presidente? Baka lalo nang nagkandaletse-letse ang ating bansa, mga tol. Ano sa tingin ninyo? Ay naku po. Well, panoorin na lamang natin to mula rito sa News 5 Everywhere. Bigyan natin to ng reaction. Bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Nagbabala ang isang eksperto sa dumarami umanong espiya ng China sa Pilipinas. Posible raw na nagpaplano na ang mga ito na impluwensyahan ang susunod na eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Kaya nga dapat lagi tayong alerto Dapat lagi tayong gising. Mga mulat ang ating mga mata at hindi tayo bingi sa mga issue na napapanood natin ngayon. Alam natin dapat mga tol kung ano yung totoo sa hindi. Kasi nagkakalat yung mga fake news, nagkakalat yung mga propaganda na ginagawa mga tol nitong mga Chekwa. Mukhang lumalawak na ang operasyon ng Chinese spy network sa Pilipinas. Yan ay ayon sa security analyst na si Professor Chester Cabalza. Patunay raw rito ang mga naaresto na umanong Chinese spy. Ayon kay Cabalza, pumapasok sila sa bansa bilang mga turista, estudyante, negosyante o ordinaryong tao para hindi mapaghinalaan. Marami ng sleeper O kaya nga spies cells at mukhang na-infiltrate na rin yung ating mga probinsya. Ginagawa nila ng paraan na makuha ang loob ng mga local leaders natin ng iba't ibang probinsya para sa ganoon ay mag-sympathize sila doon sa China. Pero hindi lang basta-basta spy ang pinakamalaking problema natin mga tol. Kasi syempre kung espiya lang at walang makikipagtulungan sa kanila, madali lang lahat matikluyang mga yan. Syempre iba yung lahi ng mga yan di ba? Pero eto mahirap. Meron tayong mga kababayan, sad to say, yung iba nasa posisyon na handang ipagkanulo ang ating bansa mga tol kapalit ng napakalalaking halaga. Sila yung mga magbebenta sa ating lahat. Ibebenta nila tayong lahat mga tol. Para magawa ng mga mananakop na to yung mga gusto nilang gawin. Diba? Unang-una na, alisin sa harapan nila yung mga nakaharang o yung mga sagabal sa kanilang misyon. Siyempre, paano nila isasagawa yun? Dayuhan sila rito. Kailangan ngayon nila ng mga Pilipino rin. Yung may mga sinabi. Ibig sabihin, yung may mga puwersa, yung may mga lakas, yung may mga kapangyarihan din dito sa ating bansa. O kaya naman, yung mga tao na merong kakayanang makapasok mga tol sa loob ng sistema ng gobyerno, syempre.
Ang mas malala, nagpaplano na rin daw ang mga espiya na impluwensyahan ng eleksyon sa 2028. Naturally, ang mission naman talaga nila, intindihin yung politika natin. Para sa ganun, mas madali para sa kanila kung paano nila i-impluwensyahan tayo at makuha ang loob ng mga Pilipino. Malabo na yun, makuha ang loob ng mga Pilipino. Hanggat hindi nila tinitigil yung pangaharas nila sa West Philippine Sea, hindi nila makukuha ang loob natin. Diba? Kalokohan yun mga tol. May liban na lang kung magpapamudmud sila ng pera. Marami tayong mga Pilipino na ang bilis mapasunod ng pera. Lalong-lalo na by 2028, hindi lang mga senador o congressman o mayor, governor ang i-elect ng mga Pilipino, kundi yung pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Nangako naman na ang COMELEC na gagawing mas secure ang gaganaping botohan. Magkakaroon daw ng bagong procurement para sa election system at mas palalakasin ang terms of reference. Samantala, ayon sa Philippine Navy, wala na raw ang Chinese tugboat na namataan noong Lunes sa Ayungin Shoal malapit sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Rear Admiral Roy Trinidad, Navy spokesperson for the West Philippine Sea, hindi naman daw ito dineploy ng China roon para ito ang ating barko na nagsisilbing outpost ng bansa. Di naman talaga naging usap-usapan lang yan dahil tugboat yan Siyempre ang ginagawa niyan, humihila ng mga barkong stranded. So mapapaisip ka rin talaga. Pero kung pagbabasehan natin ang kalagayan ng BRP Sierra Madre, hindi na makukuha ng tugboat yun. Unang-una mga tol, nasa mahigit 2 dekada nang nakasadsad yun doon. Hindi na maganda kalagayan nun. Hindi na lulutang sa dagat yun Pag hinila nila, lulubog lang yun. O kaya magkakalas-kalas yun. Diba? Hindi na madadali ng hila yun mga tol. Kaya eto, pang-intimidate lang talaga ng China to. Yung BRP Sierra Madre, 26 years na siya nandun. Nakasad sa Ayungin Shoal. Ika nga, naka-secured na yun. Kumbaga yung corals, yung ano, Tinubuan na ng ugat yun dun. tinubuan na. Oo. Nag-fuse na yan, kumbaga, matibay na yun. It will take more than one tugboat. Hindi basta-basta mahila yun. Oo, sa kapag hinila nga yun mga tol at napunta na tayo sa malalim na part ng dagat, lulubog na lang yun. No? Butas-butas na ilalim nun. Kinain na ng kalawang yun. Napakaalat ng dagat diba? Yan talaga ang sumisira sa mga bakal, yung alat ng dagat. At hindi tayo papayag na hihilain yun. Ang Isa pa. tugboat na yan, para sa kanila, kung sakaling may masadsad na barko sila sa Ayungin Shoal, yun ay pang-rescue ng kanilang mga barko. Kung sakali man daw na maging mas agresibo ang China, may nakahanda ng contingency measures ang gobyerno. Yung contingency measures ng gobyerno o plan ng gobyerno, hindi na nila dapat pang ipaalam. Hindi na nila dapat disclose pa yan sa public. May mga media nagtatanong, okay lang hindi nila sagutin. Confidential yan mga tol. Talagang hindi nila dapat yan ipaalam sa ating lahat. For security purposes na rin. Siyempre, kung sasabihin mo sa kalaban mo kung ano yung magiging next move mo, para kang tanga. Diba? O, susuntok ako sa pakanan siyempre, makakailag na agad yun. So, hindi talaga dapat pinapaalam yun. Kung anong laman ng contingency plans, these are already operational details which we do not usually divulge in public. Tama. Para kay Cabalza, maaari namang hindi idaan sa dahas ang pagprotekta sa ating teritoryo. Tama din. Kabilang daw dyan ang pagpapalakas sa umiiral na Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Maaring pwedeng sabihin ng Amerika na mas dadamihan namin yung pagtulong namin sa inyo. Kami ay mangunguna sa mga joint sale at yung strong presence nila talagang makikita natin, no? At dahil diyan may intimidate ang China. Kilala ang Pilipinas sa pagiging mahinahon at ang paggamit natin sa international law. Susubukin pa rin natin na gagawin ito at ipapakita natin sa mundo na dito magaling ang Pilipinas. Pero hindi ibig sabihin mga tol magpapabaya tayo sa pagpapalakas ng puwersa natin. Hindi naman pwedeng habang panahon aasa na lang tayo sa suporta ng ibang bansa. Hanggang kailan tayo mananatiling ganun?
'Di ba? Yung tipong kapag naiwan lang tayo mag-isa, binabakbakan na agad tayo. Tapos nagiging malakas lang ang loob natin kapag may kasama na tayong barko ng ibang bansa. Hindi naman pwede yun mga tol, 'di ba? Pero dapat intindihin din natin na may tamang panahon para palagan sila. Yung ating mga kababayan kasing iba mga tol, nagmamadali, gusto makipag-away na agad sa China. Pero mo, laki-laki ng problema ng bansa natin, no? Ninanakawan tayo ng mismong mga nakaupo, kaya mismong mga nasa gobyerno dahil nga dun sa mga limpak-limpak na salaping nakukuha nila sa mga proyekto. Well, hindi na natin kailangan pang lokohin ng sarili natin. Sino ba nagsasagawa ng mga proyektong yan? Di ba sila? O, sinong nagnanakaw? Di ba sila rin? Kung sino man yung sila, sila na yun. 'Di ba? Doon napupunta yung pera mga tol na dapat sana para sa ating mga mamamayan para hindi tayo nilulubog ng baha whenever na umuulan o kahapon lang, 'di ba? O, umulan lang saglit sa may bandang Quezon City, kita mo naman kung gaano kataas ang baha doon. Ang daming mga sasakyang nasira, no? Niisip ko nga paano kaya kung nga masirang sasakyan o kaya malubog sa sasakyan mismong mga sasakyan o mga magnanakaw na yun. No, kaya mararamdaman nila, no? Ang problema baka sa sobrang yaman nila may helicopter na sila no? Pero ibig sabihin lang mga tol, biruin mo ang laki ng problema natin dito sa ating bansa. Tapos lalaban pa tayo sa China nang wala naman tayong sapat na kakayanan, kailangan talaga muna natin magpalakas. May tamang panahon para dyan, kaya huwag kayong magmadali. No? Ang dami natin kailangan lutasin na problema. Eto, napakaraming korupsyon. Napakaraming korupsyon talaga mga tol. Nitong mga nagdaang panahon, napakarami. Kitang-kita naman natin. Ngayon na ilalantad na isa-isa. Kaya gugulat tayo mga tol Sobra Nagbabalita mula sa Frontline. Well, noon pa naman may korupsyon pero kita mo naman, 'di ba? Hindi na sila tumaas na nag-inflation, nagkaroon na mas mataas na inflation kaya kung dati milyon-milyon lang ninanakaw nila, ngayon bilyon-bilyon, umaabot pa ng trilyon. Grabe. Napanood ko nga yung isang interview ni Magalong, Mayor Magalong. Hindi na daw kasya sa vault yung ninanakaw nilang pera. Kaya ang ginagawa nila, bumibili na daw sila ng mga 2 to 3 bedrooms na mga mamahaling kondo. Tapos yung isang bedroom doon, kino-convert nila as vault. Doon na nila tinatago yung perang ninanakaw nila. Grabe. Ay nako, iniisip ko na lang pagdating ng araw ng pag-uhukom, susunugin lahat ng mga yan. Yun na lang mga tol. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.